The members of the committee, sir. The floor is open for questions. So ayun guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kat Castillo. So ayun, for today's video is I'm gonna share with you my experience during my initial interview, medical, PFT, and final interview. Currently, I am applying for officer candidate course and tapos ko na lahat ng initial interview, medical, PFT, and final interview. So ayun, isi-share ko sa inyo yung mga experience ko during my application. So ayun, before that, let's go for the intro. So ayun guys, for today's video is I'm gonna tell you my experience during my initial interview. So ayun, kung ano yung mga question na naibigay sa akin. So ayun nga pala, during that time, during my initial interview is na-jot down ko yung mga question na inaibigay sa akin and sa mga kasama ko. So ayun guys, during that time ng initial interview ko is hindi ko ina-expect na matatawagan ako ng Aro Luzon. So ayun, ako after ko makagraduate ng PUTC, nag-apply ako for OCC. So ayun, so ito na nga. April 24, may tumawag sa akin and tinanong kung ako ba si Cathy Castillo, and sabi ko yes po. And sabi niya, available ka ba bukas? Kasi bukas you have interview for OCC class 62 initial interview. So ayun, nabigla ako kasi yun na yung hinihintay kong tawag nila na matawagan ako. So ayun, yun na nga. And during that time, April 24, tinawagan ako. April 25, yun na yung time na initial interview ko. And yan, may video ako dyan kung anong itsura ko nung during that time. Kasi nasa nasa Cavite. Kakagraduate ko lang ng PUTC. So yun, nandun pa ako nyan. Yung initial interview nga pala namin guys is via Zoom. So, ayun, kada group may 5 person. So, ayun, 5 kaming ini-interview. So, ayun, yung mga nauna isinig, hindi namin naririnig kung ano yung mga tinatanong sa kanila. So, ayun. Update, it pa na tinatawag. And, waiting. Gutom na ako. Wala pa akong breakfast. Wala pa akong lunch. Sa mga susunod na may initial interview or sa mga nag-a-apply for OCC is ito yung mga dapat yung paghandaan for initial interview. So ayun, ang ginawa ko noon, ang pinagawa nila sa amin is on the spot yun on the spot. On the spot kami pinagawa ng 1-minute introduction. Dapat sabihin na doon kung ano yung mga achievements mo and mga awards na na-receive mo. Kailangan ma-ibenta na yung sarili mo dito para makuha kanila or mabigyan kanila ng attention paano kanila kukunin. So ayan. So ayan, sa introduction nyo guys, dapat nandun na yung name, age, kung saan ka nag-graduate, anong course mo, ano yung mga achievements mo, dapat nakalagay na yung lahat, ano yung skills mo, ano yung mga contribute mo sa Philippine Army pag nakapasok ka. So yun, dapat sabihin mo na lahat para mas magbigyan kanila ng attention or may plus points kasi yun yung kung ano yung mga achievements mo. Dapat sabihin mo kung SK ka, kung part ka ng student council during college, or ikaw ay isang cum laude, summa cum laude, or may honor ka, kung part ka ng reservist, ganyan. So ayun, sabihin nyo na lahat kung ano yung mga pwede nyo sabihin na mas makakadagdag sa points nyo sa interview. So ayun, during that time, lahat ko na yun sinabi kung ano yung mga achievements ko para mas makadagdag pa yun sa points ko during initial interview. So, ayun. So, ayun guys. Ito na nga. Ang unang, after naming mag-introduction, lahat na 5. So, ayun. Yung unang question sa akin is, ayun, nasulat ko nga, sinulat ko. Describe to me an event when to had a plan and organize everything. How did you do it and what was the result? So, ayun. Yan yung unang question na binigay sa akin, yung
magbigay ako ng isang event na pinagplanuhan ko and anong nangyari doon. So, ang binigay kong experience doon is yung during my ROTC and when I was the Corps Commander. So, ayun, 'di ba? As marami tayong activity sa ROTC and binigay ko yung one of the example is during the Raate, 'di ba? Mas halalo natin yung pinaghahandaan kasi inspections yun ng bawat unit kung ano ba yung status ng ROTC unit natin sa campus. So, yun yung binigay kong example kung paano yun nangyari, anong ginawa ko. So, ayun. So, yan yung sagot ko doon. And pagkatapos na naman uli, may panibagong question na naman. So, ayun. Sabi nga daw nila, kasi huling batch kami, kumbaga pang 53 ako, ganon. Mga pang 51, 52, 53, 54 kami. So, sabi daw nung nag-interviewer naman nagtatanong is, dahil huli kayo, marami kami itatanong sa inyo. di ba? For the swerte ang mga person. Pag di-debate daw kami. So, yun talaga, pinag-debate kami. Pinagbigay kami ng pinagbigay kung ano yung tinatanong sa amin para, mas mahasa yung namin, communication skills. Kasi ang interview, guys, is hinahanap dyan yung leadership skills, communication skills, decision making, yan yung mga behavioral, ganyan, hinahanap nila yung my friends na nilalaan para doon. So, ayun. Next question. Tinanong kami kung, do you agree in gender equality? Tinanong kami niyan. So, lahat kami sumagot ng yes. After namin mag-yes, tinanong kami ng why. Do you agree that Philippine Army has a gender equality? So ayun guys, doon sa tanong sa amin na ano yung namin sa mga LGBTQ na nagjo-join sa Philippine Army. So yun yung isang sagot ng isang namin kasama is they are all equal because they have rights and without discrimination. Ganyan yung sagot nung una sa akin. Tapos yung tawag na sa akin, yung part na sa akin na is yung sabi sa akin is, okay, Miss Castillo, disapprove the statement of Miss. Ganyan yung nauna sa akin. So yun, kailangan ko i-disapprove kasi yung yung sagot nung isa kung kasamang nauna is positive about sa LGBTQ sa Philippine Army, di ba? Is disapprove ko yung statement ng positive. So, ang sagot ko dapat is magiging negative. So, yun. Masyado na akong kinabahan doon. Mabuti na lang is na i-delivered ko siya ng maayos. And, ang naisagot ko doon is okay, some of the members that member of LGBTQ is, I said, some members of LGBTQ is still, they criticize the Philippine Army. There are some member that don't want to join reservists, ROTC, just like that. And yun yung sagot ko doon. And after that, meron na naman sa aming tanong. So lahat kami palit-palitan ng tanong. Okay, Miss Castillo again. Miss Castillo again. So yun. Tanong na naman sa akin. Do you believe that 95% is equal to 5%? Wala. Mat yun. Mat yun, mga be. So, yun. Wala na akong ibang sinagot kundi yes, sir. Babasahin ko sa inyo yung mga naitanong sa iba kong kasama. Para may din kayo, may tawag yan, may insight kung kayo naman ang i-interviewin sa susunod. Okay, so yun. Ang tanong dun sa amin is, sa isa kong kasama is, what is honor, duty, patriotism? And give some example where you exercise these three. So, yun. Next is, in your own idea, define what is leadership is and give us instance where you demonstrated leadership. So, yun, dapat tandaan yun. Isulat nyo yan, guys, kasi laking tulong yan sa inyo para, and the next, kung kayo naman yung my initial interview is, na-insight na kayo kung ano yung mga tatanong. How can you apply your course to Philippine Army? And what programs can you implement that is aligned with your course or profession?
So, ayun, yan yung mga naitanong during initial interview, guys. And magtatanong naman sila depende dun sa course nyo. Guys, yan na lang muna for today's videos. For initial muna tayo, and for the next video na i-upload ko is paano natin maipasa yung neuromedical and PFP final. Lahat yun i-share ko sa inyo kung anong mga naging experience ko doon, okay? And kung may mga katanungan pa kayo guys, kung gusto nyo ng reviewer sa AFSAT, EKE, ay just message me to my Facebook account, Facebook page. Mag-comment lang kayo dito para ma-jot down ko yung Facebook name ko. Okay, just message me. Marami na rin ako na bigyan ng reviewer, kaya at marami na rin pumasa, nag-message sa akin, ma'am, thank you sa reviewer kasi pumasa na ako, ganyan. Kaya dapat review lang ng review para lahat tayo makapasok sa service. Okay, for the go.